Toto'y batong magbasa. Alright, ang galing-galing mo naman, Totoy. Ngayon naman ay kukuwentuhan natin sila ng bagong istorya. Gusto niyo ba makinig ng bagong istorya? Ayan, okey. Ito ay handa ka na ba? Handa na ako. Ano bang istorya 'yan? Ito ang istorya na tungkol sa unang unggoy. Unang unggoy? Saan ba nakikita ang unggoy? Sa gubat. Saan pa? Sa zoo. Sa zoo. Saan pa? Sa bahay. Sa bahay? Bakit? Maraming unggoy. Maraming unggoy sa bahay ninyo? Sa inyo ba? Sa bahay ninyo maraming... Iba naman yun. Oh, mukhang unggoy, no? Maraming mukhang unggoy sa inyong bahay. Pero ibang unggoy yun, Totoy. Ito, ang unang unggoy. Sino ba ang unang unggoy? Sino ba yan kasi? Ayan yung nasa picture, si Kara. Kara? O bakit siya naging unang unggoy? Bakit nga ba? Kaya dahil tutunghayan natin at babasahin natin ang storyang ito sang unang unggoy. Kaya kapag sinabi kong Kara, lahat ay gagawa ng aksyon na tulad ng isang unggoy. Paano ba yung unggoy? Paano, Totoy? Pag sinabing Kara, ayan, ganun, parang unggoy. Hu, 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 hu. Diba? Para alam nyo kung ano yung sound ng unggoy. Tama, diba? Tama ba? O tama. O tama. O yan, tama. Okay. Ngayon, babasahin natin ang kwento sa isang unang unggoy. Okay. Ayan, tingnan natin nga kung marunong magbasa. Parang, ayan, marunong magbasa ba si Totoy Bato? Tingnan mo nga kung basahin na natin ang unang kwento. Sige, basahin mo nga. Nung unang panahon, sa isang nalayang gubat, dito nakakarating kahit sino. Ayan, di pa daw nakakarating sino sa isang gubat. Ano kaya meron sa gubat na to? Okay. Ako naman sige. May isang kubo na binabantayan ni Abel na isang mga habi. Anong mga habi? Ang mga habi, yun ang gumagawa ng tela na napataas pababa para maging isang tela. Ayan. Sa kubong iyon, nakatira si Kara. Ayan, magaling. Magaling mga bata. Ayan. Tama. Totoy. Ayan. Kara. Lahat ng kailangan ni Kara, ayan, ibinibigay ng diwata. Kaya araw-araw, walang ginawa si Kara. Ayan, na kumain, matulog, kumain, matulog, kumain, matulog, kumain, matulog. Yan, wala siyang ginagawa. Masarap kaya yun. Walang ginagawa, chill lang. Di ba? Isang araw, naisip ni Abel na panahon na para matuto si Kara. Magaling, mga bata. Magaling, magaling. Ang galing, ang galing nga, no? Oo, ang galing, ang galing. Yung nakaitim. O, yung nakaitim. Ang galing. At yung isa, yung naka-spider. Ay, naka-spider. Ayan. Marami tayong mga bata dito, ano? Naisip ni Abel na panahon na para matuto si Kara na gumawa ng iba't ibang gawaing bahay o gawain. Ibinigay niya si Kara. Oh, nako, dumadami na ang ating mga unggoy. Magaling.
magaling. O, magaling. Itong mga hilera na to, nagiging unggoy na. Ayan. Na isang bunga ng bulak. Anong binigay niya? Isang bunga ng bulak. Anong binigay? Bulak. At isang patpat. Bulak at patpat. Binigyan na ng dulok, tot. Ayan, bulat at patpat. Galing. Nakikinig ka talaga. Aanin ko to. Tanong ni Kara. Ayan, magaling. Sa Diwata, ginagamit mo sa paggawa ng damit, sabi ni Abel, kay Kara. Na panday ang hikab. Nako, nagiging unggoy na rin siguro ko. Ayan. Sabi niya, paano ko to gagawing damit ang bulak? Tanong uli ni Kara. Sabi niya, linisin mo muna ang bulak. Ani ni Abel. Yung Diwata, sabi, linisin mo muna. Ayan. Magiging damit ba yan pagkatapos kong linisin? Tanong ni Kara. Ayan. Kay Abel. Hindi pa. Kailangan mong pukpukin. Anong gagawin? Tuktukin. Ayan, pukpukin ang bulak. Gamitin mo ang patpat bilang pamukpok ng bulak. So, pupukpukin. Tuktukin. Ayan, di tuktukin. Pukpukin. Tuktukin. Pukpukin. Pukpukin. Ayan. Magiging damit na ba yan? Matapos kong pukpukin? Tanong uli ni Kara. Ayan, magaling. Ang galing ni Pasay. Oo, ang galing ni Pasay din. Ang galing ng taga-Pasay dyan. Saan ba yan? SMA. SMA Pasay City. Ayan. Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Ayan, magiging damit ba yan? Sabi ni Diwata. Hindi pa. Kailangan mong ikitin. Ano ikitin? Ikitin. Yan, parang ikutin niya. Ikut-ikutin. Ang bulak para maging sinulid. So yung mga pinagsama-samang sinulid ay para gagamitin para maging isang tela. Ang patpat mo sa bulak. Magiging damit na ba yan? Pagkatapos kong ikitin? Tanong uli ni Kara. Ang galing naman. Ang galing. Ayan. Hindi pa. Kailangan mong habihin. Weavering. Habihin niya, iahabi na pataas pababa para maging tela. So, pataas pababa, isa siyang paano gawin para proseso para maging isang tela. Ang sinulod para maging tela. Sabi na naman niya, naiinis na naman siya. Magiging damit ba yan? Parang habiin? Nakakaantok na tanong ni Kara. Mamaya mukha na akong unggoy. Oo, ganun talaga yan. Sa Diwata, hindi pa. Kailangan mong gupitin. Gupitin, tsaka tahiin ang tela bago maging damit. Gupit at tahi. Gupit at tahi. Ano nga ba yung una? Natatandaan nyo? Bulak. Galing! Pukpukin ang bulak at patpat. Pagkatapos, ikitin. Ang galing! Pagkatapos, habiin. At pagkatapos ng habiin, gupitin at tahayin. Yun ang prosesa para magkaroon ka ng damit. Ang haba naman, nakakatamad. Oh, bibili na lang ako sa Shopee. Sa Shopee. Okay. Ay, ang hirap naman pala. Di bali na lang walang damit. Ang pagkadabog na sabi ni Kara.
Naku, inagis niya sa labas ng kubo ang bulak. Nagalit ang diwata sa tamad na bata. Sabi niya, "Di ka pwedeng maging tao." Sabi ng diwata kay Kara. Ayan, ako. Kaya biglang umikot ang malakas na hangin, dumikit ang bulak sa katawan ni Kara. Sabayan niyo ko. Ayan, sinasabayan kanila. At nagtatakbo siya palayo. Pero, hinabol si Kara ng patpat at ikitan. At tumusok ito sa kanyang puwet. Sabi niya, ay, sigaw ni Kara. Naku, naging unggoy na siya. Parang buntot. Oo, parang buntot nang nangyari sa kanya. Sa puno at palipat-lipat siya ng sanga. Mula noon, wala nang nakikitang bata si Kara. Ay, ang galing. At nakikita sa gubat na hayop na palambiti-lambitin at sumisigaw na Kara! Kayo nga lahat, Kara! Kara! Ang galing! Magaling, Totoy. Marunong ka na nga magbasa at magsulat. Maraming salamat po. Thank you.